Number 2 con is this. What if? Wag naman po sana. Paano kung hindi na nagpatuloy ang rental? Next question ko po sa inyo. May pambayad ka ba ng monthly? Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Ching Kitan, your pambansang wealth coach. Yes, sobra akong excited. Maraming salamat sa mga taong tumatangkilik sa channel na ito. Parami po ang mga iponaryos at mga nagsasubscribe sa channel na ito. At marami na pong nagtatanong. Like for example, sabi ni Mark Gerald, sabi niya, pwede ba sa Pilipinas na uutang ako ng loan for condo? Tapos papaupahan ko na ng monthly rent. O kaya maghihintay na lang po ako ng sarili kong pera, or mas maganda ba na utangin ko, napapaupa ko, tapos yung tenant ko na lang magbabayad at wala nang ilalabas ng pera. Yan ang katanungan niya. So, if you are in that type of a dilemma na gusto nyo magkaroon na din ng lease income, rental business, like making utang or waiting for your own money, let's weigh the pros and cons before you finally make the decision. So, ngayon, unahin mo muna natin. Siyempre, maghihintay ka before buying. Okay? Ang pros po niyan, pag naghintay ka ng pera mo at pera mo na yung pinambabayad mo, hindi ka mangungutang, siyempre, wala kang utang. Number 1, free from stress, no interest payment, at the same time, full ownership. Ganun kasimple lang po. Ano naman po ang cons niyan? Siyempre, kung maghihintay ka, mas matagal. Kasi mas matagal, mag-ipon ka ng pera. That's number 1. Number 2, siyempre, pag nagtagal yan, mamimiss mo yung rental income. Yan po ang cons kung naghintay ka. And then, ano naman po ang pros? Pag ikaw naman po ay nangutang na sa bangko, i-lease pa. Anyway, kikita naman yan eh. Technically, we can consider that as a good debt. May papasok kasi may magre-rent na. Syempre, may immediate access ka sa property. Number 2, hindi ka na maghihintay. And then, syempre, may potential ka na for income return. Okay. Ano naman po ang cons? Ang cons po nito, syempre, may bayad ka ng interest. Magbabayad ka ng utang. That's number 1 con. Number 2 con is this. What if? Wag naman po sana. Paano kung hindi na nagpatuloy ang rental? Next question ko po sa inyo. May pambayad ka ba ng monthly? Yan din ang isang cons. Kung hindi mo na kayang bayaran ang monthly, ano po mangyayari? So, lahat ng binayad mo, lahat ng mga mauubos siya. That's another cons. Mayroon siyang potential na mawala or let's say maremata. Yan din ang isang cons. And then, ultimately, di ba kasi yung konsepto na sinasabi, gusto ko yung uupa, yan na yung magbabayad. Ayun po yung tinuturo ni Robert Kiyosaki po ng Rich Dad Poor Dad as someone to pay for your monthly amortization. Okay? Maganda bang idea na yon? Let me answer and address yung sinashare po ni Robert Kiyosaki. Is that a good idea? The answer is yes and no. Yes, because it works in America. Bakit po? Kasi ang loan interest during that time, nung nagtuturo pa siya ng ganun, ang mga pag-utang ka sa bangko, mga 2 to 3% lang per annum ang utang na babayaran mong interest. Tapos, pwede mong paupahan at pwede kang kumita ng 5% minimum pataas. 5%. So, simple math lang yan. Diba? Nagbabayad ka sa bangko ng 2 to 3%, kikita ka ng 5%. 5 minus 3, kikita ka pa ng 2%. So, technically, yung monthly amortization ay nakukuha mo na sa rental, may tubo ka pa. Sa Amerika yon. Sa Pilipinas po, ang loan natin sa mga bahay, mga nasa 8 to 10% yan. 8 to 10%. Kung in-house pa, mas mataas yan. Aabot pa ng 15 to 20% or 12 to 15% per annum. So, ano nangyayari? Maglo-loan ka sa 8% to 10%, tapos napapaupahan mo lang ng 5%. Lugi ka pa ng 3 to 5%. Nagigets nyo? Magandang idea yun, but it's not applicable in our country. Do you agree? Kung meron sa inyo mga nagdi-disagree dyan, mag-comment na lang kayo. Pero yun nga, again, that's my personal observation. Ano ba yung chances for me to borrow money for leasing? Again, depends yan on the property rental. Number 2, depends on uupa, kung gaano katagal, guaranteed ba, or per year lang yan. Kung sasabihin mo sa akin 10 years, 20 years, tapos kinompute ko na mas mataas yung pwede kong makuwang rental income versus my monthly amortization, ang rental income ko, sample 100,000, ang babayaran ko sa bangko, 80,000, uutangin ko yan. Pero kung baliktad, 80,000 kikitain ko, 100,000 babayad ko every month, ako mag-aabono ng 20,000, di na. That's number 1. Number 2, kung gusto mo talaga, hintay-hintay na meron kang konting pera, di ba, pang down payment, tapos kung gusto mong, like for example, utangin, di ba, para i-rental, di ba, i-match mo. Kung match siya, like for example, kakayanin ko naman kahit mag-abono ako, wala namang problema, anyway, magiging naman sa akin yan. Mag-a-appreciate naman yung property. Ang habol ko naman, di rental income. Ang habol ko naman is appreciation of property. Go ahead. So again, it boils
boils down to profitability. Ito lang para sa mga taong gustong pumasok sa leasing business, sa flipping business, sa buying your first home. Alam mo, I always tell people, prevention is better than cure. Okay, it took you a lifetime to earn the money, but it will take you only one bad decision to lose your hard-earned money. Lalo na pagbahay yan, ang hirap po talaga.